Ang bahay sa dulo ng kalsada. Story time. Noong dekadang 90, may isang lumang bahay sa dulo ng isang baryo sa Bulacan. Ang sabi ng mga matatanda, wala nang gustong tumira doon mula nang mangyari ang isang masaker sa pamilyang nakatira roon. Ilang ulit nang binili ang bahay, pero palaging iniiwan matapos ang ilang linggo, hindi dahil sa sira ang bubong o marupok ang sahig, kundi dahil sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Si Liza, isang kulahiyala, ay lumipat pansamantala sa bahay na iyon kasama ang pinsan niyang si Marco. Una ay maayos, pero pagsapit ng ikatlong gabi, nagsimula ang mga kakaibang ingay. Habang natutulog si Liza, bigla siyang nagising sa tunog ng mahapa at garalgal na hinga mula sa ilalim ng kama. Akala niya'y guni-guni lang, ngunit kinabukasan nang tignan nila ang sahig, may mga gasgas na tila marka ng kuko, paikot-ikot, parang may pilit na umaakyat. Isang gabi, habang si Marco'y natutulog sa sala, nagising siya dahil sa tunog ng mga yapak na mabibigat galing sa ikalawang palapag. Pero nang silipin niya, wala naman silang kasama. Ang mas nakakatindig balahibo, nakita niya sa madilim na hagdan ang anyo ng batang babae, nakatayo, nakatitig at nakangiti ng peke. Pagbalik niya sa kwarto, nadatnan niyang wala na si Liza sa kama. Pero nakabukas ang pintana at sa ilalim ng kama may isang tinig na bumulong. Hindi na siya lalabas dito. Ikaw naman ang susunod. Mula noon, hindi na muling nakita si Liza. Ang bahay ay nanatiling bakante, ngunit sa gabi, sinasabi ng mga kapitbahay na may nakikita silang maliit na kamay na nakadungaw sa mga bintana, kumakaway, pero hindi nang aanyaya, kundi nagbabadya.